Nadine Lustre may patama kay James Reid at sa Careless Music. Mainit na usapan ngayon ang pag-alis ni Liza Soberano sa Careless, ang talent management ni James Reid. Kasabay ng isyong ito, balikan natin ang mga pahayag ni Nadine Lustre tungkol sa Careless at kung bakit siya umalis mula sa label ng kanyang dating kasintahan. Sa isang interview noon, sinabi ni Nadine, "Gusto ko sanang gumawa ng sarili kong mga proyekto. Sila ay may kanya-kanyang ginagawa at iba na rin ang mga bagay na nais kong tahakin." Ipinahayag niya na ang mga plano at layunin niya ay hindi na tumutugma sa mga proyekto ng Careless. Aminado si Nadine na sa tuwing pinapakinggan niya ang kanyang mga naunang album, nagiging emosyonal siya at nakadarama ng panghihinayang. "Para bang, sayang. Dahil naisip ko na hindi ito naging magandang karanasan sa akin," pahayag niya. Mula rito, lumabas ang kanyang saloobin na hindi naging maayos ang pag-aalaga sa kanya ng label ng kanyang dating kasintahan. Sa kasalukuyan, ang Viva ang tanging ahensya na kinakatawan si Nadine Lustre. Ang kanyang pinakabagong single na Overgrown, na inilabas noong 2023, ay pinroduce ng Wild Entertainment. Ipinapakita ng kanyang desisyon na lumipat sa ibang agency ang kanyang hanggarang magkaroon ng mas malayang karera at mga proyekto na mas angkop sa kanyang mga interes. Ang pag-alis ni Liza Soberano sa Careless ay tila nagpapakita ng isang mas malawak na usapan tungkol sa mga karapatan ng mga artista at kung paano sila dapat alagaan ng kanilang mga management. Maraming mga influencer at artista ang bumabalik sa kanilang mga karera. Pinipili ang kanilang sariling landas sa kabila ng mga pagsubok. Hindi may kakailana sa industriya ng showbiz. Ang pagkakaroon ng tamang suporta mula sa management ay napakahalaga. Maraming artista ang nagiging biktima ng hindi magandang pag-aalaga, at ang kanilang mga kwento ay nagiging inspirasyon sa iba pang mga artista na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at sariling desisyon. Sa kaso ni Nadine, ang kanyang desisyon na umalis mula sa Careless ay nagbigay diin sa kanyang pangangailangan para sa mas malayang paglikha. Ipinakita niya na handa siyang itaguyod ang kanyang sariling estilo at musika. Ang kanyang paglipat sa Viva ay nagsilbing hakbang tungo sa pagbuo ng mas malalim na koneksyon sa kanyang audience. Samantalang si Liza ay tila naglalakbay din sa kanyang sariling landas. Nagpapakita ito na maraming artista ang nahaharap sa mga hamon sa kanilang mga career, lalo na kung ang management na kanilang kasama ay hindi umaayon sa kanilang mga personal na layunin. Ang mga ganitong karanasan ay nagpapaalala na sa likod ng mga ngiti at tagumpay sa entablado, may mga kwento ng hirap at pagsusumikap. Marami ang umaasang ang mga artista tulad ni Nadine at Liza ay makakahanap ng mas magandang pagkakataon at mga proyekto na talagang magbibigay diin sa kanilang talento. Ang kanilang mga hakbang ay hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay kundi pati na rin sa pagtulong na mabuksan ang pinto para sa iba pang mga artista na nagnanais ng pagbabago sa industriya. Sa huli, ang mga pagbabagong ito sa karera ni Liza Soberano at Nadine Lustre ay nagbigay inspirasyon sa maraming artista na ipaglaban ang kanilang mga pangarap at karapatan. Ang bawat desisyon na kanilang ginagawa ay nagsisilbing hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan sa industriya ng entertainment. Ang mga kwentong ito ay nagpapaalala na sa kabila ng mga pagsubok, laging may pag-asa para sa mga bagong simula at pag-unlad.